recognize their sin and actively seek forgiveness. Ini mong katapan, actively seek forgiveness. Kanunay nagpaubos, kanunay nagapangayo sa pasaylo sa Diyos. Mangutana ko ninyo, kinsa dinhi ang walay sala sulod sa isa ka bulan taas ng kamot? Kinsay walay sala sulod sa isa ka semana taas ng kamot? Wala, no? Kinsay walay sala karong adlaw taas ang kamot? Siguro mo pataas kaya naman ta simbahan, no? Tingali wagi kakasala karong adlaw. But I mean, ingon nga naapatas kalibutan, ingon nga tao, naapagintay mong kakulangon. But we aim for perfection. We aim makaigsunan to be delivered, to be changed, to be, hallelujah, in the likeness and the image of God. Kanang kumplito na gyud. Mao bitaw, we sanctify atong kaugalingon kanunay diha sa mga pag-ampo, diha sa pulong sa Ginoo, diha sa atong mapagkain pagsimba sa Dios. We come to church tungod kay gusto ta nga muliwat sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Today, let me encourage you, kasigon tang tanan, nga kanunay nga atong pakayoon ang kaluoy sa Ginoo. Amen. Pagmata nato sa buntag every day, we must pray, we must seek God's mercy. Amen. Ang iyang mercy mao kana makaigsunan ang dili niya paghukom kanato bisan og angayan nga kitang hukman. O wala niya pagsilot kanato sa angay nga silot nga atong tagmadawatan. He is a God of justice, but He also a God of mercy to those who ask forgiveness. Siyang Diyos nga mupasaylo sa mga sala. Karong adlaw dalawang tamo sa sugilanon ni Jonah. In the book of Jonah chapter 3 verse 1 to 10, agto ta sa positibong part sa kinabuhi ni Jonah. Jonah is the most misunderstood prophet in the Bible. Tungod kay ato ramanggong nailhan o nasabtan kang Jonah, mautong nidisobey siya sa Ginoo. Misakay siya og barko instead padulong ni Nibe, padulong hinoon sa Tarsis. Kung tanaw nato ang background sa attitude ni Jonah, ngano nga wala siya musugot dayon sa Ginoo. Tingali makaingon punta nga kita mura-mura po si Jonah. Ini mong kaugalingon ina murag ako po na. Ngano tungod kay ang sugo sa Ginoo kang Jonah makaigsunan pagtuon siya sa dapit diin ang mga tao dito makaigsunan ginatawag wicked people. Nagsimba ang Diyos. Grabe ang sexual immorality. Grabe ang pagpakasala. And si Jonah man ay nakahibalo kung sa Diyon ang mga tao dito. Tingali, nakasuway ako si Jonah sa pag-adto sa pagwali ng mga tawhana. Okay mo mga tawhana, wala maminaw, wala makaigsuonan maghinulsol, o wala sila magbago silang kaugalingon. But kini mong panahon, doon ay specific word ang Ginoo kang Jonah. Kaya gihinan, agtuang Ninibe, o suginli sila nga doon na ba'y adlaw sa akong kaluoy para kanila. Amen. Ngayon tanaw ng Bible, the book of Jonah, chapter 1, doon ay mga adlaw ang gigahin sa Ginoo. Just like the days of Sodom and Gomorrah. Sodoma and Gomorrah. Di ang Ginoo nagtagal, pipila ka mga adlaw, nga diin tagaan silang panahon sa paghinulsol. Netong domingo nag-isto ta may tungkol sa justice. Gusto sa Ginoo nga kita
mahimo mahatagan sa due process. Matagaan ang kigsuonan o impartiality. Dili ta hukman dayon. Dunay korte nga maoy muhukom but dili diha dayon. Dunay may mga ginatawag mga justices, no? O dunay mga jury nga magbansay o magtimbang-timbang kung saan ato mga sala. Magdiyan sa Ginoo, doon na siya ay iyahang hustisya o kangayan alang sa tanang mga tao. But before niya na makita nato mga kaigsunan nga ang imbitasyon sa Ginoo diha sa iyahang grasya o kaluoy. The grace of God is too wide. The grace of God is taas kayo, sufficiente kayo, hangtod karon. Umatod pa niya mga kaigsunan, ngayang gigulat, na ikaw muduol diha sa trono sa iyahang grasya. Like the Father who wait for the return of His Son. Adto ta sa Jonah chapter 3 verse 1 to 10, din nato makitaan. Ugon sa gyud ang willingness sa Ginoo. God is not willing nga ang mga tao mawala o masilutan o maimpyerno. Ang iyahang desire that all should come to repentance. Silent lang yung cellphone ganit, maminaw tagpo, wallet. God is not willing that many should perish, but all should come to repentance. Muna ang grabe kataas sa pailog sa Diyos. Nang naaragot, kapila ka nakasala sa Ginoo. Nang naaragot, kapila ka na sitya. Pero hangtod ka rin. Di ba may naawan gihapon ka sa Ginoo? Sa diha mag-ampo ka, ang idulungog sa Diyos, ikiling gihapon para nila. Kumingon ta nga ang Diyos, grabe ang iyahang kanang kasuko o dali siyang masuko, sipiyat ka diya. Mali na igsoon. So, kung tanaw nimo ang mga historia sa Biblia, alang sa mga tao nga ato makitaan o dapit lugar nga gikasilutan, wa sila siluti sa Ginoo mo agi due process. Niagi din sila sa adlaw sa kaluoy. Amen. O grasya. Mayroon manusap kita. Dunay panahon nga gihatag sa Ginoo kanato na ginatawag adlaw sa grasya o kaluoy. And we are in the days of grace. And there is a call for mercy to those people na naapa sa kalibutan, nagpakasala, nagpatuyan sa ilang daotang mga binuhatan. Kini kong mensahe, alang kanimo man nagatanaw online, nahibaw ka sa imong sitwasyon, sa imong kaugalingon, kung insakto ba ang imong kasing-kasing o ang imong posisyon diha sa Ginoo. Nahibaw kita kung unsa ato ang sitwasyon o kondisyon atubangan sa Diyos. Kung iyon ko neto Domingo, samtang dili paulahi ang tanan. Mitras kining mong panahon doon apay adlaw o tawag sa grasya sa Ginoo. Come to God and repent. Kung balik mo, come to God and repent. Kita suguon ta pagpaadto sa Iran. Pawalihon ta, di kata mo sundog sa gibuhat ni Jonah.
na doon na imong tapat. Sugoon lang gani kag paadto sa hulo o sa tawi-tawi. Mubalipan na gani ka. Sugoon kag pawali dito sa Maguindanao. Ang imong huna-huna ay critical man tong lugar ba? Di lang po dito. Well, gusto na kong klaro na to. If walay word ang Ginoo, walay sugo ang Ginoo ayaw adto. Amen. Kaya matod pa ni Miles Monroe, the greatest failure in life is doing the wrong assignment. Eh kung magpataka tang way sugo sa Ginoo, wa jud manalipod patay ka. Oh. Pero kung dili ko man ang Ginoo for you to go to that specific nation, magwali sa ebanghelyo sa Diyos, regardless, no? Basit bisan kung nakailaka kinsa sila, unsa sila kadautan, ayaw na mo'y tanawa ang gisugo sa Ginoo nimo, ug tanawa ang kasing-kasing sa Dios, unsa ang iyang dakong kaluoy nianhang mga tawhana. Amen. Bisan pa magsugat ka sa mga tao dinhi sa ato ang village o Sibungko, na nakita nimo nga ilhan nimo notorious na adik dautan, kawatan, pero sa iyong mga mata kinahanglang duna pa'y kaluoy nga imong ihatag kanila. Di man siguro trust, but mercy. Amen. Amen. Tanang tao, nabuhi pa, naglakaw-lakaw pa, hangtod gawa pa matay. Show mercy. Amen. Hindi mo katapat, show mercy. Show mercy. There's still, hallelujah, a chance. God is a God of chances. Amen. If you're listening, minaw karon, God is calling you to mercy. So in John 3, chapter 3, verse 1 to 10, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Hindi mo katapan, how many times na ang pulong sa Ginoo ni mo na dumo? Tingali ka na po na sa. Tingali ka 20 na. Tingali ka 30 na. Pero gipalapos na nimo speaker sing tunggan. Ang hinuklog ka. Si Jonah ikaduhang panahon gignan sa Ginoo, pero nining panahon na ning sugod na si Jonah. Sahay sawayon na to si Jonah, pero labaw pabayatan Jonah. Kapila na tagisugo sa Ginoo. Hangtod karon wa pagyud ni sugot. Pero si Jonah kaduha ra sa gingnan sa Ginoo. Well, the first time nagingnan siya sa Ginoo, nisupak siya. Isakay siya barko padung Tarsis. Pero di pa hinumduman siya sa Ginoo ang Dios nagsugo niya. Ipadalhan og balon, unos ang barko apit malunod. Nakarecognize dayon si Jonah nga ako gyud tuyo ani. Ako gyud gingnan sa Ginoo ani. Di ba sensitibo si Jonah? Di ba si Jonah espiritual? Nga siya mismo ning angkon nga ako gyud nasayop ani. Kay ako raman sa tanan nga naa dinhi ang naay tulubagon sa Ginoo. Amen. Mo nangingnan niya mga tao, ako hinungdan ani. Mo tanan ko nimo bin. Ikaw tug-an ka kang sad-an ka. Nalabo ka bang Jonah? Dita mo angkon ka kang sad-an ka. Ya grabe ta makasaway Jonah sa. No? Grabe kay ta manaway Jonah, si Jonah disobedient nga propeta. Pero kita labaw pa niya. Sumamatanan ko busa. Nitugan ba kang nakasala ka? Ha? Bisag giuyog-uyog na ka, gikusok-kusok na ka, nagkaibaw mo kang ikaw gituyo ato. Pero nagpabungol-bungol ka, tingka ka, bato kasing-kasing. Dili ni personal ha, wali ni. Depende o kinsay naigo ani. Kung naigo ka ni, dawata kulong sa Ginoo. Amen.
there's a call for repentance. Ang una na. Hinulsuli na. Ayaw itago-tago. Mitras na abay adlaw sa kaluoy sa Diyos. Alam kanimo. Say amen. Amen. So si Jonah ning angkor. O si Jonah ning volunteer. Naiya makaigsunan. Hallelujah. Nabuhaton na ug unsa ang gisugo sa Ginoo. In the second time, the Lord told Jonah, "Go to the great city of Nineveh and proclaim to the message I give you." So in verse 3, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days, and Nineveh will be overthrown. So, ang tagal, 40 ka, adlaw. Now, may picture out, ang Nineveh, mura ni siya mga igsoon o usa ka na kong isla, coastal na syudad, then dipalibutan sa dagat, nga tungod niya na ang mga tao nining dapita ang ilahang Ginoo isda. Ang ilang gisimba isda. Kadtong pinasahing ang klaseng isda. Tingali ay nakakuha nila niyadtong isda nga mura kuno tao. Nga dunay parte sa iyahang lawas ng murag tao, basig syoko ito. Grabe, no? They worship the creator, or the creation, the creation of God, a creator. Oh, creature. Ilang isimba. Pero kadto makaigsuonan hinimo ras Ginoo. Pero tanawa mga igsoon after si Jonah misupak sa Ginoo, di ba gitampog siya? Kinsay naglamoy niya? Isda gihapon. Creature gihapon. Dapat diay kining creature sa Ginoo dili simbahon kundi silapon musimba sa Dios. Musugot sa Ginoo. Mutana ko, may pang-isda. Nisugot pa sa Ginoo, ikaw ang gihapon. Sa diingnan sa Ginoo ang way. Sabi ni saya na baliyan na. Nga langyan ay si Jonah ay dun sa Mariha. Nga nahagid ako ng mubaba, hinahanglan si Jonah, iswalo na niyo dito. So nahita po. O niya, libre si Jonah o barko. Kay matod pa, kung barko ko na ang gisakyan, dugay-dugay pang maabot. Pero kay ang Ginoo, doon na may significance doon ng Bible. Doon ay analogy. Doon na maging specific and significant specific day sa salvation. Like Jonah, 3 days siya sa tiyan sa isda, 3 days po niyang journey padulong sa Nineveh. 3 days and 3 nights in the belly sa isda. Na si Jesus 3 days and 3 nights sa lubnganan. Jonah, we talk about grace and mercy of God. Doon ay 3 days. Inimtapat 3 days. 3 days. Pabitaw na gisundog sa kuang nanay. Pagka madlong na siya, pailog niya kay 3 counsel.
1, 2, 3. Sigara no, 3 days lang. Hindi mo katapat yung na kay 3 days. Napakay 3 days. O sa gibuhat ni Jonah sa 3 days. Katong 40 days, alam tos mga wapakailas Ginoo. Pero kanan nakaila na ka sa Diyos, Kristohano na ka, dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Gingon gani sa Bible, dili pasawpan o adlaw, ang kasuko, o sakot ang sala. Pero kaning 3 days mga igsoon ni Jonah, nagpasting siya. Alam na no, may pagkaon dito. Ang mukhaon siya sa tae sa isda. Nag-ampo siya. Kana bitaw di ta wa tay panahon si Ginoo, di ka mo ampo. Ya wa tay puasa. Say tugutan sa Ginoo masakit. Para makalubog banig kay busy day kay ka. Tugutan sa Ginoo masakit. Pag masakit na, igda na, agay na, Lord, tama Lord. Ay, pasaylos Ginoo. Ginoo sultay. Kung inay mo katabi na huwat, magagimuna na ka. Huwat pa ka. No? So si Jonah, mga kaigsunan, there's an analogy. Tanaw nimo, the Old Testament and the New Testament, ang gibuhat ni Jonah, ang gibuhat ni Jesus. Ang naitabo ng Jesus. But this time, pag-abot na ni Jonah, no, ang isda, grabe. Perfect yun ang iyang pagsugot sa Ginoo, sa instruction sa Ginoo. Ikaw na Ginoo, ibiyahe si Jonah, diretso yun ni Nineveh. Dahil isuka siya dito sa baybayon. Kabalo ka, pagsuka dito, mubaktas Jonah, pila kadlaw, matod ba? Libuton ni Jonah ang tibok ni Nineveh, pila kadlaw niya ng libuton. Magwali siya. 40 days. Mahulot niya, libot, baktas. Subot pasabot, tanan nga lugar o dapit, kaya hadyung magtuan niya ng 40 kadlaw. Nagwali siya na pag-hinulsol mo, kaya kung di mo mag-hinulsol, Octobras 40. Tingalig, sinutan na sa Ginoo ni inyong dapit. Pero tanaw na ito, nahitabo magkaigsunan, when Jonah obeyed the Lord, and when Jonah preached the word of God. Verse 6, and when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne. Muna na ganito, pagka ang hari mo'y maguna. Ang hari, iya sa tiwalihan. Why dipili si Jonah? Iyang giwalihan ang hari, iyang giingnan ang hari, nga dapat maghinulsol ang tibok Nineveh. So the king rose from his throne, took off his royal robes. Naulaw ang hari. Sutsukot ko aning akong kurbata o kining ako ang sanina nga harianon ko niya trapo mo na ko atubangan sa Ginoo. Ang hari mag-igsoon ng ginuklog o naghinulsol. Yang gihubog ang iyang harianon nga biski. Unya iyang giputos ang iyang kaugalingon. No? He covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Sakong nito. Sakong bistik. Nguyang isuot. Unya, nilingkod sa abog. Unya, naghimo sa proklamasyon sa tibuok Nineveh. Iyang gi-order na ang tanan mga tao, hayop, o tanan mga tanong. Kinahanglan magpuasa. Magpuasa. There's a call to fasting and repentance. So ang hari na mismo mo ay naguna. Sa dihan ang hari, naghimo order ang tanan ng mga katawhan ng sunod. Muna itong iampo. Iampo na ito atong presidente. Iampo na ito. Di na lang ta mag-istorya mga kaigsunan o unsa siya. Basig musundog punta may mong tagbi siya. Iampo na lang na ito. Hindi mo katapad iampo na lang na ito ni kina presidente ng ini siya.
Kung di siya maminaw sa Ginoo, ang Ginoo ray musilod niya. Pero tingali di ay, ug maghinulsol ni siya, ug siya mismo mo'y maguna sa katarong. O imposible sa Ginoo. Mana, igsoon, ayaw pamili o kinsay imong walihan. Ayaw pamili o kinsang tao imong sulinlan sa Ebanghelyo sa Diyos. Isa nun sa kadautan, ayaw magkaigsuunan o dawi sa pulong sa Ginoo. When Nineveh or the people of Nineveh fast and pray, verse 10 again, God saw what they did and how they turned from their evil ways, and He relented. Ang Ginoo nalumuang iyang kasing-kasing, ugwa niya gidayon ang silot ngadto sa Nineveh. Atong pagpakan ng Diyos sa iyang dakong kaluoy sa iyang kasing. Tanaw na ito may sondo na ABC nga akong gibutang din ha in Jonah's obedience and repentance. Your personal repentance and obedience can save people's life. Balik ko na ako. Your personal repentance and obedience can save people's life. Ikaw gamiton sa Ginoo. Amen. Nagsugod sa imong paghinulsol o pagsugod sa Diyos. Huwag ka kahibalo. Years from now, multitudes of people madugol sa Ginoo, pinaagi sa imong obedience. Mangalagat sila sa Diyos, pinaagi sa imong obedience. Di bisan nila ta maghisgot og multitudes, bisan duha, bisan usa ka tawo. Imong makin-an nga naluwas pinaagi sa imong kinabuhi, di baka ka ma-inspire. Balik ko na ko, your repentance, your personal repentance and obedience can change people's lives, people's destiny, and even your own destiny. Letter A, let's highlight Jonah's eventual repentance and his willingness to obey God's command to go to Nineveh. I-apply na to sa itong kaugalingon. Sige, ablihin mong kasing-kasing. Pwede ba kang maingon like Jonah? Himuon ako ni. Tinguhaon ako, kanunay ko na nakadawat sa kaluloy sa Diyos. Kanunay na akong inulsulan akong mga sayop, mga sala. O kanunay na akong sugtod na Ginoo. Can you apply? Pwede ba niyo ma-apply sa kagalingon? Tanawa na na. Isulat. Dawatay, butang kasing-kasing. Like Jonah. Atong i-highlight din eventual repentance. Everybody say eventual repentance. Eventual repentance. Di basta-basta ng repentance. Asyas tiyan isda. Nagpuaso siya. Magyan kasing-kasing. Makin-an ang atong willingness to obey diri sa atong kasing-kasing. Letter B. Jonah's action to deliver the word of God to Nineveh. 40 more days and Nineveh shall be overthrown. So actually, lahi itong eventual, namiingon pa ka, Lord, ang hinulsul ko, yes, Lord, I obey. Pero ang actual kadtong nilakaw na gid ka og ning sugod na ka. Actual, tamingon actual obedience. Actual. Dunay action. Pareha sa mingon ka, luuya na niya oy. Pero ani mo tabangi. Dili ka tinuod nga naluoy. Amen. Amen. Pag nakakay tao ikaluyan, show some action of mercy. Ako balikon, pag nakitaw kayo ikaluyan, show some action of mercy. Say amen. Amen. Buhata. Di kay, ingon ra kagduya na niya, oy, dalabuli.
Letter C, emphasize the Ninevites' response. Their widespread repentance and God's mercy reminds us sa atong lugar, sa atong dapit, sa atong panimalay, sa atong mga parinti, sa atong mga igsoon. Hintas buhi pa sila. Na pa sila'y paglaong sa kaluoy o kapasayloan sa Ginoo at ang pagpakan ng Diyos. Ayaw undan sa pagkampo! Ayaw undan sa pagwali sa Ebanghelyo! Ayaw undan sa pagpahinumdum kanila that God is still a God of mercy and grace. Amen. Think about those people. Think about this city. Think about your community. Think about your relatives. Sige una-una atong imong mga anak na wa malagad sa Ginoo. Imong ginikanan wa malagad sa Ginoo. Tingali yung kalisod na kayo akong papa na maluwas. Lisod na kayo akong mama na maluwas. Lisod na kayo akong anak na maluwas. Dahil kayo ulo dili maminaw na ako. Paminaw. Ayaw give up sa pag-ampo, pagwali, sa grasya, kaluoy sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Atong lugar, di na ito mahibata. Kini nga village, Manila. Sa tibong ko area. Di ta mo undang, diri man tagibutan sa Ginoo. Di ta mo undang sa pagwali sa Ebanghelyo sa Diyos. Boy, bilhin ko sa keyboard ba? Thank you, Jesus. Manindog ta, gusto na ako kung maghinuklog ang tanan karon. Let's apply the word